Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man. Mega love shoutout po sa ating lahat ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Especially mention sa ating mga ka-action man, mga kakamping nationwide. Okay, ito mga ka-action, mga kakamping, no. Ayan, tila yata binanatan at nakahanap ng basihan o butas. Ito si Attorney Laila de Lima dito kay Sara Duterte, kay Vice President. Ito po talagang butatang-butata po dito talaga si Vice President. Hindi ho talaga nagpatumpik-tumpik pa. Kung anong nakikita ng isang abogado na tulad ni Attorney Laila de Lima, ay hindi na po siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad niya po ito sinasabi ang kanyang lahat na nakikita na basihan para mapatalsik o ma-impeach ito si Sara Duterte. Ito po, panoorin po muna natin itong video ni Attorney Laila de Lima. Courtesy po sa video ni Sir Christian Isguera. Ayan, thank you Sir Christian. Sa mga lumalabas ngayon, may basehan. Sa mga lumalabas, yung niya ng misuse of confidential funds and then yung disrespect niya sa Kamara, sa Kongreso, na hindi niya kahit man lang in the institutional, Congress is an institution, not necessarily dun sa mga miyembro. Hindi naman natin hinihingi sa kanya na respetuhin niya yung mga individual members ng Kongreso. Ang re-respetuhin ay yung Kongreso as an institution because it is a co-equal branch of government, yung sa executive, and she is part of the executive. And sa mga inaasal niya na, yung hindi nga yung pagtitake ng oath, that is, yung mga ganyan na, this betrayal of public trust because public office is a public trust. A public official is supposed to act in a manner that shows respect for the law or respect for our institutions. Paggalang sa batas, paggalang sa mga institusyon. Lalo na, she is the second highest official of the land. Pangalawa siyang makapangyarihan, pinakamataas na opisyal ng gobyerno. So siya dapat, along with the president, ang nagpapakita ng respeto sa batas, sa rule of law, sa mga institusyon. Kabaliktaran yung mga pinapakita niya. Yung hindi susunod o papakita ng accountability is paglabag at pagbastos sa batas. Kasi ang batas, ang konstitusyon ay humihingi lagi ng accountability sa mga opisyal ng gobyerno. So kabastusan yan. Lumalapastangan sa batas, lumalapastangan sa institusyon. So that is clearly a betrayal of public trust. And betrayal of public trust is one of the grounds for impeachment. Ang ano na lang dyan is yung practical side, Christian. Is there yung numbers? Enough time? And then the numbers is going to be a political game. Maybe sa House of Representatives, makukuha yan. Pero sa Senado, it's a question mark. And then yung oras, kasi magiging busy na, abala ang Kongreso, both the House and the Senate for the next elections, yung mga magkakandidato lalo na. So I don't know if on the practical side of things, ay pwede pa yan. But talking about the law and talking about the legitimacy of a possible impeachment complaint, nandyan yan. Magiging merong sapat na basehan. Alright, narinig na po natin ang lahat na sinabi ni Attorney Laila de Lima dito kay Vice President Sara. Wala na po akong masabi kung hindi agree po ako sa lahat ng sinabi ni Attorney Laila de Lima. Ang lahat ng sinabi niya ay nakikita po natin sa galaw ni Vice President Sara Duterte, 'di ba? Yung hindi niya pag-attend sa mga deliberasyon ng budget hearing para sa 2025, yung hindi niya po pag-attend, yung po ay nagpapakita lamang na disrespect. 'Di ba? Hindi, para bang hindi niya nirerespeto na ang Kongreso. Parang wala na sa kanya ang Kongreso at wala na siyang pakialam. Di ba? So, alam naman po natin na ang mga basihan sa pwedeng ma-impeach ang isang opisyal ay yun nga pong public trust. Di ba?
siyempre, papasok po yung salitang sa hindi niya pagsipot, 'di ba? So sa hindi niya pagsipot, hindi niya na nirerespeto ang Kongreso at dapat may katanungan ang Kongreso sa kanya regarding sa mga previous funds niya at sa hinihingi niyang pundo. So hindi niya nga po ito sinasagot. So ano bang kahulugan niyan? Ano bang magiging impact sa maraming Pilipino? 'Di ba? Mawawala ng tiwala kay Vice President Sara Duterte. Okay? Public trust. Yan po. Isa po yan sa magiging ground ni Vice President Sara Duterte. At yung mga pondo, na mga previous pondo na hinihingi sa kanya ang detalye at hindi niya kayang ipaliwanag yan, o anong ibig sabihin yan? 'Di ba? Eh di papasok naman yan sa mga magiging ground na na ito, halimbawa lang naman natin. Papasok yan sa halimbawa sa kasi hindi niya maipaliwanag ang pondo eh. So, anong ibig sabihin? 'Di ba? Papasok po yan sa graft and corruption, mga ka-aksyon. Isa din po yan ang graft and corruption sa tinitingnan na ground na pwedeng ma-impeach si Vice President Sara Duterte, 'di ba? So, yan po mga ka-aksyon ha. Diyan po sa sinabi ni Attorney Laila de Lima, agree po ako dyan, 100%. Diba? Wala na po tayo magagawa, Vice. Ikaw din po kasi ang gumagawa para mapuna ka ng maraming Pilipino. Okay? Kung ano lang sana, wala naman kaming nakikitang masama kung mag-attend ka sa mga deliberation at sagutin mo. Natural lang po lamang yan bilang kami ay mamamayang Pilipino na malaman namin kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Diba? Kaso lang, ayaw mo mag-attend, nagpa-interview ka na lang, nagpa-press con ka na lang, at doon ka sumagot, mali po yun, di ba? Mali po yun para sa atin. Dapat harapin nyo po, di ba? Okay? So, yun lang po, mga ka-action, share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.